Hello there, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Welcome to your monthly reading. This reading is for the month of April. Love reading for Cancer, Scorpio, Pisces. So, hindi ako by zodiac sign ngayon. This is by element. Kasi medyo magiging busy ako talaga this few days coming. So, let's see. We're going to do past, present, future for Cancer, Scorpio, Pisces. So, hindi lahat ng Cancer, Scorpio, Pisces maka-resonate sa reading na to, okay? Takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers ng mga water signs, pwedeng kayo to at hindi sila water signs. So, put yourself in a situation kung saan man kayo naka-resonate. So, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito sa sun sign ninyo. So, if hindi kayo naka-resonate at all, then this reading is not for you. So, let's start. I will going to pull situation, past situation, present, and future situation. So, let's start with past. Cancer, Scorpio, Pisces. Present and future. You are dealing with someone na parang narcissistic person. Parang feeling ko dito, Cancer, Scorpio, Pisces is nasa one-sided relationship kayo na parang kayo lang yung nagka-handle ng relationship ninyo. Kayo lang nagmamanage na feeling wala kayong partner. And parang manipulation din yung makikita ko dito. Tignan natin. Pass. Not ngayon to. Pass pala to. Sorry. Sa pass. Yung mga sinabi ko ngayon. Your pass. So, sa pass ninyo, Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Pisces. I can see here that hindi talaga naging masaya yung relationship mo sa person na to in the past, sa person mo in the past. And feeling ko you are LDR. Might be some of you are LDR. Or naging LDR ba? Or LDR na hindi pa nagkita ba sa long distance relationship. So, parang feeling ko din dito, parang nag-aantay ka or something like that na magkita kayong dalawa. Pero parang humantong na sa point na may changes na nangyayari. You are really manifesting this person, this relationship talaga. May nakikita talaga ako dito mga manifestation eh. Or pinapakiramdaman mo din talaga itong relasyon na to. Because you want this relationship din talaga. Pero nakakaramdam ka na ng something na hindi na nagiging masaya eh. Pero I think you're still waiting. Tingnan ko nga. See? Sasaktan ka na sa relationship na to. Kasi I think naglalakas loob ka pa din talaga even if nung time na medyo mabigat na yung mga pinagdadaanan ninyong dalawa. Parang para sa'yo, sabi ko nga kanina, 'di ba, yung parang one-sided relationship na parang ikaw lang yung nagma-manage ng relasyon ninyo. Kahit ang bigat na, parang feeling mo kasi dito, pasan mo yung burden ng relationship ninyo dito. And parang as a point na you just really wanted to drop it off. Until I think nagkaroon talaga dito ng decision
And right now, parang di kayo nag-uusap. I don't know right now, until sa point siguro na dumating sa point na hindi kayo nag-uusap nito. Kasi parang merong kasing silent treatment dito eh. I want to clarify the magician card. Ano to? Mm, noon pala, nung past pa lang talaga sa inyo, meron na pala kayong mga sitwasyon na nangyari sa inyo na naghihiwalay o hindi nag-uusap tapos nagkakabalikan lang dahil tinatanggap mo lang pala siya. Kasi nga sabi ko, narcissistic tong person na to. Manipulative din. And I can see here na parang this person parang ginawa kanyang tanga. So, bumabalik at bumabalik siya. At ikaw naman, sobra kang nakafocus sa relationship ninyo. Naglalakas loob ka talaga to fix your problem because of course you love this person. So, nung time na yun, parang nakakaramdam ka na parang hindi na nagiging masaya yung relasyon. Dumating sa point na nag-iisip ka na din dito ng parang, I wanted to move forward and never look back na from this relationship. Pero napapalingon ka pa rin kasi mahal mo. So, pero dumating talaga sa point na hindi kayo nag-usap nito eh. I think nagkaroon ng mga clarities dito. Or might be you just really want na baka isang araw magiging masaya din kami ulit, gaya ng dati. Pero may mga tinatago na kasi yung person mo na to eh. So, tignan natin at this present, what is happening. See? Nasa healing ka na. So, healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction like narcissistic, right? So, nasa healing ka na talaga ngayon. So, wala na kayo nito. Hindi kayo nag-uusap na siguro. Let's drop some cards. So, you might be dealing with Virgo, or same Pisces, or same Cancer, or Cancer, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Leo, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. So, at this present, so wala na kayo, nawasak na kayo ng person na to talaga at this present situation. Kasi nasa point ka na of healing eh. So, I think unexpectedly, dumating talaga sa desisyon na wala na, hindi ko na kaya to. Wasak na tong relasyon ito. So, di ba dati, may mga parang pinapatawad mo pa siya, ganyan, naniniwala ka pa sa kanya, parang unexpectedly na lang, bigla ka na lang, excuse me. Okay, let's continue. Sana ba tayo? Ingay kasi ng aso ko. Anyway, sana. At this present, right? So, parang dumating na lang talaga sa point na napagod ka. Yun. Napagod ka sa kakaantay kung kailan siya magbago, kung kailan kayo ulit na magkaintindihan, kung kailan mabalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Dahil nakikita ko, lagi na kayo nag-aaway ditong dalawa eh. So, parang lagi na lang nagtatalo. Something like that. So, ngayon, nasa healing process ka na, in a way. But then, ang problem dito dahil nga yung person mo is narcissistic, bumabalik pa rin to sa'yo. Parang gaya ng dati na ini-expect niya pa din na papatawarin mo siya gaya ng dati. Na pag mag-sorry siya sa'yo, papatawarin mo siya, magiging okay ulit kayo gaya ng dati. Ang problema dito kay pagod ka naman na. So, at this present, nagtatry pa rin talaga siya na to make it up with you. So, parang
magkayos kayo ulit or something like that. Nangangako na naman siya sa'yo ng parang magbabago na ako, ganyan. Ang problema lang din dito kasi even if nasa healing process ka na, ang problema dito mahal mo pa rin kasi 'to, eh. So, kung madadala ka pa din sa mga sinasabi nitong narcissistic person na 'to, there's a possibility babalik ka pa din talaga sa kanya. Pero titignan natin 'to sa future kung babalik ka pa ba talaga. But first, I'm going to clarify the Nine of Wands. Pagod ka na antayin kung kailan talaga, kung kailan siya magbago at kung mahal ka ba niya talaga. Kaya mapagod ka na, hindi naman to sabihin para lang to sa lahat ng LDR ha, pwede din to sa hindi LDR. Pagod ka na parang gusto mo na lang tuldukan tong lahat ng to. Parang as a point na you just really wanted na mag-focus ka na lang din talaga sa goal mo, trabaho mo, sa career mo, sa success mo. Kasi parang nung dumating tong person na to sa buhay mo, parang hindi ka makafocus eh. Parang feeling mo ang malas-malas mo, ganyan. And parang hindi ka na active into different activities sa buhay mo na dati ginagawa mo lang din. So, tinapos talaga to. Tinapos mo talaga to. Etong sitwasyon na to. And nakikita ko dito, parang you don't want to accept the offer na eh, if ever na babalik pa siya. Babalik pa siya sa buhay mo. So, pwedeng married din kayo nito, okay? Pwedeng hindi. So, ano yung challenges ng connection na meron kayo? Ano to? Paano niya mapatunayan sa'yo na mahal ka talaga niya? Okay? Or mahal pa rin kaya niya ako? Or paano niya mapapatunayan sa'yo yun na mahal ka niya? Okay? Yun yung challenge talaga dito sa inyo. Or kaya niya pa kaya akong mahalin? Or mahal pa kaya niya ako? Or kaya niya ba akong panindigan? Or kaya niya ba akong ipaglaban if ever? Or babalik pa ba siya para mag-offer sa akin ng new beginning? Ng love? Ano yung fear mo dito? Your fear here is baka might be about third party to. So, there is a possibility na meron kang fear might be about third party or might be hindi na siya mag-e-effort na balikan ka. Hindi na siya mag-e-effort pa na magbago para sa'yo. Isa din yun sa fear mo yun. So, yung hope mo dito, Cancer, Scorpio, Pisces. You're hoping na you really love this person. Nahulog ka talaga sa isang well, ganun naman kasi talaga. Yung mga intuitive people, yung mga sabi natin na introvert people or yung mga taong madamdamin, lagi talagang nahuhulog sa mga ganyang klaseng tao. Some people who needs lessons to learn, people who needs parang changes in life. So, your hope here na sana babalik siya para ayusin ang lahat, na masave niya pa din yung pagsasama ninyong dalawa. So, sa future, self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, so shadow work,
self-appreciation. So, there's a possibility pa na baka lumapit ka pa sa mga like self-spell casting, ginagawa, some of you ha, not all of you. Dito para sa lahat. Some of you, like lumalapit sa mga marunong mag-spellcast ng baka meron ka dyan para mabalik siya, para magbago siya nung gagawin ko. May mga spell ba dyan na may mga spell ba dyan na pampabago sa asawa ko, pampakonsensya, whatsoever. Pero you are also trying to focus na din sa self-worth mo. Pero part of the moving on process is yun. Na parang lumilingon ka, baka may chance pa, pag-move forward na lang ako, napapalingon ka pa, mga ganun. Ganun naman yung pag-move on eh, hindi madali. So, ano ba kaya yung magiging future nito? So, you might also be dealing with Sagittarius. You might have Capricorn in your chart. Check your placement. Or, you might be dealing with Libra. You might have Libra in your chart. So, Cancer, Scorpio, Pisces, future. Okay. Ay, hindi siya magbago. Hindi talaga siya magbago. So, feeling ko some of you are married with this person. Based on na siguro naging LDR lang. Or some of you are not even LDR, baka together pa din. I mean, personal na walang LDR na nangyayari. Anyway, sa future kasi feeling ko magko-continue ka talaga sa healing process mo kasi andito na din self-worth. As I said, maybe you did try like witchcrafting, spellcasting para magbago siya, pero the ending pa rin kasi talaga dito is you still choose to heal. Yung person mo, however, siya is magpaparamdam pa talaga siya sa'yo. I think magta-try pa rin talaga to siya na bumalik sa'yo. But the thing here is, there is a possibility lulukohin, mag-cheat pa din talaga siya sa'yo. Like, walang pagbabago talaga na mangyayari. Ang ano kasi dito hindi naman talaga to siya magbabago dahil nagpa-spellcast ka. Hindi din to magbabago dahil tinanggap mo ulit. Hindi din siya magbabago dahil sa sinabi niya na sa mga salita niya lang na ano man yung sasabihin niya. Hindi siya magbabago kung sakaling tatanggapin mo siya ulit. Magbabago siya. Lagi ko tong sinasabi. Magbabago yung isang tao pag willing na siya magbago. At magbabago siya. Hindi niya gagawin yung same thing na ginagawa niya sa'yo dati. Like, paano kanya kinukuha balik. Instead, may mga changes na talaga doon. Pinuprove niya sa'yo na nagbago na talaga siya. Maging different yung tingin mo sa kanya, not the same thing before. But narcissistic person, ang hirap nito magbago. Kailangan niya talaga is to learn his lesson. By what? Na hindi mo na siya tatanggapin ulit. Kasi, di ba, pag narcissistic yung tao, parang gusto niya siya yung dapat nananalo. So, kung mahina ka at natatanggap mo pa din siya ulit, lalo kanyang kakainin. So, tapos minsan, papalabas niya pa na ikaw yung may kasalanan, papag-guilty pa sa'yo. Nandito pa din may cheating pa din talaga na nangyayari dito. At kung tatanggapin mo pa siya ulit, lalo pang mas masakit yung bibigay niya sa'yo. This is the betrayals, the pain. Ito pinakamasakit. Sabihin na natin, pwedeng bumalik siya sa'yo, nagparamdam siya sa'yo, tapos sabihin na natin na hindi naman to para sa lahat.
in the future, nangako na naman siya ng ganyan, sabihin natin. Tapos nakabuntis pala siya, kaya tumakas lang pala siya doon at bumalik siya sa'yo. Kasi this is a pregnancy card eh. Or baka ikaw yung mabubuntis, tapos lulukuhin ka na naman niya ulit. So yung ganong ka-pain ang mararanasan mo kung tatanggapin mo pa siya ulit. So, it's better talaga na kahit namimiss mo man siya, kahit sabihin natin married man kayo, namimiss mo siya, pero you really need to sacrifice that feeling kaysa sa tatanggapin mo siya at sa inaakala mong magbago siya. Kung tatanggapin mo siya, eh nakikita ko pa din yung devil card dito. So, nakadepende pa din yan sa decision ninyo, okay? So, as I said, you might be dealing also with Taurus sign. You might have Libra in your chart or you might be dealing with the Libra sign. Yun. Sun, Moon, Rising, Venus. I will going to pull an oracle card. Message, love message, oracle card. Cancer, Scorpio, Pisces. Telepathic. Okay. Close soul connection are harmonious, synchronized, creating moments of telepathy. I don't know what's the connection here. Feeling ko dito when it comes into telepathic, might be you and this person. Okay? Ang nagigets ko, biglang pumasok sa isipan ko kasi might be, because in my mind, I ask spirit guides, what is this? I don't know what is this. Feeling ko, bakit siya bumabalik sa'yo? Every time that you think about each other, every time na iniisip mo siya, iniisip ka din niya. So, yun yung nagigets ko about telepathic. Hanggat sa iniisip mo siya lagi, di ba may spellcasting dito? Tinatawag mo siya siguro through your thoughts, feelings, voice, and madali siyang mag-connect doon. Kasi you are Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces are very intuitive people. May mga ability talaga tong mga to. Okay? So, madali talaga tong makaramdam, madaling makabasa ng isipan, madaling may mga ability to. So, might be every time that you think about him and deeply namimiss mo siya, nararamdaman niya yon, nakukuha niya yung nagigets niya, kaya naiisip ka din niya at naiisip ka din niya balikan. So, pero, hindi ibig sabihin nun, magbabago siya. Kasi nakikita ko pa rin dito, yung mag-cheat pa rin talaga to siya. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.